Hello po, Miss Terry. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Digna. Magbabahagi lang po ako ng isang kwento tungkol doon sa isang feeding program na isinagawa namin sa isang barangay. Volunteer po ako sa isang NGO o yung grupo na binubuo ng mga individual na hindi sakop ng gobyerno. Dahil sa lumalalang malnutrisyon noon ay naisipan ng grupo namin na magsagawa ng isang feeding program para makatulong sa mga pamilya at mga batang hirap makakain ng 3 beses at kulang sa nutrisyon. Kaya naghanap ng mapipiling lugar yung isa naming organizer. At napili nga niya yung isang barangay sa probinsya na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno. Nasa 10 po kaming mga volunteer noon at may isang organizer kami na nakipag-ugnayan sa barangay para sa isasagawa naming programa. Pero una pa lamang ay binalaan na kami ng punong barangay doon na hanggat maaari daw ay mag-iingat daw kami dahil may kalayuan yung lugar at kahit sila ay hindi daw nila masyadong napapasok yun dahil sa tarik ng lupa at tatawid pa ng bangin gamit lamang ang ginawa nilang tulay. Mas lalo pang na-challenge yung leader namin na si Ma'am Sylvia dahil yun daw talaga ang misyon namin, ang makatulong sa nakakalimutan ng gobyerno. Kinailangan naming lumakad bago sumikat ang araw para bago daw magtanghali ay marating na namin ang lugar. Pinasamahan pa kami ng punong barangay sa ilang tanod niya upang tulungan kami sa pagbubuhat ng mga kagamitan namin. Ngunit nang makarating na kami ng tulay na gawa sa kawayan, ay nagpaalam na yung ibang tanod. Hanggang dito na lang po kami, ma'am, sir. Hindi niyo na ba kami ihahatid hanggang sa purok sa taas? Hindi na po, ma'am. Mag-ingat na lang po kayo at maraming ahas dyan. Ang akala ko naman makakasama kayo sa programa namin. Sige, maraming salamat po. Wala hong ano man yun. Basta mag-ingat po kayong lahat. Umalis na ang mga ito at tila ba nagmamadali sila. Naiinis pa nga kami dahil 3 lalaki lang ang kasama namin kaya hindi nila kakayanin na sila lang ang magbuhat ng gamit kaya mapipilitan kaming buhatin yung iba. Halos makapagsalita na nga ng hindi maganda ang isa naming kasama na si Nicole dahil sa inis sa mga tanod. Kalalaki daw ng mga katawan ay parang ang duduwag. Sinabi naman namin na wag na lang niya iyong pansinin dahil wala naman ang magagawa at hindi lang naman kami ang kailangan nilang paglingkuran. Nag-umpisa na nga kaming tumawid sa bangin. Napakataas nito at sa ibaba namin ay kitang-kita yung malinis na ilog. Parang ang sarap maligo dyan pagkatapos ng gagawin nating programa sa purok, madam. Wika ng isang lalaki na si Dudoy. Yun nga lang ay wala kaming dalang mga extra na damit dahil ang alam lang namin ay para sa isang araw lang ang gagawin naming misyon. Kaya kahit ako ay parang nanghinayang na lang. Sa dulo ng tulay ay may nakita kaming babaeng patawid. Pero dahil masyadong makitid ang tulay ay nagparaya na lang ito at huminto sa dulo para hintayin kaming makalagpas lahat. Nang makarating na kaming lahat sa dulo ng tulay ay nagpasalamat kami sa babaeng nagparaya sa amin
Tumango lamang ito at nagsabing, Ngayon ko lang kayo nakita sa lugar na ito. Mukhang mga dayo kayo. Sumagot naman si Ma'am Sylvia. Oho, galing kami sa isang NGO. Magsasagawa lang kami ng feeding program sa purok ninyo dahil ito yung napili naming lugar. Ngumiti lamang ito at nagpasalamat. Sinabi nito na magugustuhan daw ng mga tao doon sa taas ang libreng pagkain at mukha daw masarap ang mga ihahain naming pagkain. Sumagot na lang kami na lugaw at sopas lang po ito. Hindi naman gaano kasarap pero masustansya sa katawan. Tumawa ito ng malakas at sinabing, Masustansya talaga ang kakainin nila ngayong araw, kaya masisiyahan sila. Nagpatuloy na ito sa pagtawid sa tulay habang kami ay hindi na lang pinansin yung mga sinabi ng matanda. Tulad nga po ng sinabi ng punong barangay ay matarik nga po rito. Pakiramdam namin ay nagha-hiking na kami sa ginagawa namin, kasama pa yung bigat ng mga daladala namin. Nang malampasan namin yung mapunong daanan, ay nakita na namin yung mga kabahayan sa purok. May mga babaeng nakatayo sa isang lugar na parang mga marites dahil nagbubulungan sila. Pero noong makita kami ng mga ito ay nanlaki yung mga mata at mabilis na lumapit sa amin. Ganon din yung mga kalalakihan na kanina naman ay wala sa lugar nung makarating kami. Para kaming mga artista ng mga oras na yon dahil tuwang-tuwa silang lahat na makita kami. Saglit kaming huminto at ibinaba namin ang aming mga dala at hinayaan namin na si Ma'am Sylvia ang magpaliwanag sa kanila. Nang masabi ni Ma'am Sylvia ang pakay ng aming grupo ay lalo silang natuwa, lalo na yung libreng pagkain, para bang lalo silang na-excite. Kaya yung ibang babae ay nagpresenta na tutulong sila sa pagluluto habang yung ibang mga kalalakihan naman ay nagpresenta na sila na lang ang bubuhat ng mga gamit namin. Agad nila kaming sinamahan sa bahay na paglulutuan namin. Habang nag-aayos na kami ay maraming mga tao ang lumapit, pati ang mga bata, nang malaman nilang magkakaroon ng libreng pagkain. Nakaramdam ako ng awa para sa kanila. Dahil hirap na sila siguro sa buhay nila tapos hindi pa nabibigyan ng tulong mula sa gobyerno. Kaya lalo kaming ginanahan dahil maraming tao ang nakaabang sa inihanda naming mga pagkain. Nag-umpisa na silang magpaapoy ng mga panggatong na gagamitin sa pagluluto. Habang ako at si Nicole ay nag-aayos ng mga sangkap na gagamitin namin. Inilalabas na namin ang mga ito nang mapansin naming wala yung asin na nabili namin sa bayan kahapon. Kaya nagtanong kami dun sa ibang kasamahan namin na naatasan sa pamimili ng mga sangkap. Pero pinipilit nila na nakabili daw sila ng asin at nailagay nila ito sa gamit na dala namin. Lalong nag-usok ang ilong ni Nicole dahil wala naman daw talaga doon at baka nakalimutan nila sa sasakyan. Napilitan kaming humingi sa mga tiga roon kung meron ba silang sobrang asin. Pero sinabi nila na wala silang asin sa purok nila dahil malayo ang bayan sa lugar nila at hindi sila nakakabili ng gaanoon. Isa pa, mahirap lang daw ang mga tao roon at sanay silang kumain ng mga matatabang na pagkain. Kahit nagtanong-tanong kami sa mga katabing bahay nila, ay walang asin sa mga kabahayan nila. Bahagya pa nga akong naasar noon, Miss Terry, dahil sila na nga yung paghahandaan ng pagkain, parang nagsusungit pa sa asin. Tapos yung iba nanlalaki yung mga mata kapag nagtatanong kung meron ito.
Lalo pang nainis si Nicole nang malamang wala ding bawang na dala. Dito ay nakisabay na ako sa galit ni Nicole sa mga kasama namin. Pero katulad ng kanina ay pinipilit nilang nailagay nila ang lahat ng pinamili nila galing sa pamilihan. Nagtataka din daw sila kung bakit bigla na lang nawala ang mga yun. Pumagitna na lamang si Ma'am Sylvia sa amin at wag naman daw naming ipakita yung pag-aaway namin sa mga tao na nandoon. Nagsalita pa yung isang matandang babae na tumutulong sa pagluluto na okay lang naman daw sa kanila kahit wala ng sahog. Pero nung nagtanong ako kung may bawang ba sila sa lugar, sumagot ito na wala at hindi daw sila nagtatanim noon dahil hindi ito nabubuhay sa kanilang lugar dahil mataas daw ito. Doon ay parang nagduda ako sa mga sinasabi nilang sagot sa amin. At ang isa pa dito, mystery, ay nung maluto na ang lugaw at sopas namin, ay naibahagi nga namin ito sa kanila. Kapansin-pansin na hindi sila sabik na kumain sa ganoong pagkain. Susubo lang sila ng ilang kutsara sa lugaw at sopas. Maya-maya ay titigil na sila sa pagkain. Ang isa pa dito ay habang kumakain sila ay panay ang tingin nila sa amin. Maya-maya ay nag-usap-usap na kami sa loob ng pinaglutuan namin. Nagsabi yung isa naming kasamahan na nahihiwagaan siya sa lugar na yun dahil kanina lang daw habang nagluluto yung isang matanda ay hindi niya alam yung susunod na sahog na ilalagay, na para bang ngayon lang ito nakapagluto ng simpleng lugaw at sopas. Yung isa naman daw na lalaki ay panay ang tanong kung dito daw ba kami magpapalipas ng gabi sa kanilang purok. Hindi lang pala kami ang nakapansin ng kakaiba sa lugar. Pati si Ma'am Sylvia. Una niyang napansin ang nawawalang sangkap na asin at bawang. Pangalawang ipinagtaka niya ay nung subukan niyang mag-ikot-ikot para kausapin yung mga bata, ay nakita niya daw yung ilang kalalakihan na nagpapakulo ng isang malaking kaldero na puno ng tubig. Dito ay nagsalita na din yung isa naming kasama na baka daw kaya natatakot yung mga tanod sa paghatid sa amin ay mga aswang ang mga nandito sa purok. Kaya ganoon na lang din daw yung sinabi ng matandang babae na nakasalubong namin sa tulay. Dahil nabanggit nito na masisiyahan sila sa libreng pagkain at baka kami pala ang tinutukoy nila na magiging pagkain. Nagulat kami nang biglang pumasok yung dalawa naming kasamang lalaki galing sa labas at mukhang hingal na hingal ito. Pero mystery, hindi namin alam pero lahat kami ay nabigla nung ipakita nila sa amin yung supot ng asin at bawang na tinapon sa likod ng isang bahay. Kwento nila sa amin ay habang naghahanap daw sila ng lugar na pwedeng pag-ihian ay nakita daw nila yun. Kaya dali-dali daw nila itong kinuha. At tulad nga ng hinala ng isang kasama namin, ay ganoon din ang naging hinala ng mga kasamahan namin na bagong dating. Isang patunay roon ang pagtapon nila sa bawang at asin. Kaya pala ganoon na lang yung tuwa nila nang makita kami at kawalan ng gana sa mga niluto namin ay dahil mga aswang pala ang mga ito. Agad kaming inutusan ni Ma'am Sylvia na mag-ayos na ng mga gamit namin. Yung iba ay iwan na lang kung makakabigat ito sa paglalakad. Magdadahilan na lang daw kami na mamimili sa bayan. Maghahapon na noon kaya hanggat maliwanag pa ay dapat na kaming makalabas sa lugar. Kaya nung nakapag-ayos na ang lahat at kumpleto kami sa loob ay sabay-sabay na kaming tumayo
Pero pagbukas namin ng pintuan ay bumungad sa amin yung mga tao na nag-aantay pala sa amin. Nakapalibot ito lahat. Narinig ko pa yung isa na nagtanong na, Saan kayo pupunta? Sumagot na lamang si Ma'am Sylvia na mamimili lang kami ng lulutuin namin sa hapunan. Katunayan ng pagbalik namin ay yung pag-iwan namin ng mga gamit namin sa loob. Pero hindi ito naniwala sa amin, Miss Terry. Ayaw na nila kaming paalisin. Bukas na lang daw kami lumuwas ng bayan at marami pa daw yung mga niluto namin. Nagpumilit si Ma'am Sylvia sa kanila na dahilan para sumigaw yung lalaki sa harapan namin. Walang aalis sa inyo! Dito lang kayo! Bumulong yung isa naming kasama na si Rico na ang lalaki daw na sumigaw ay yung may dala ng mga gamit kung saan nakalagay yung asin at bawang. Ito rin siguro yung nag-alis ng mga yon sa bag. Ilang saglit pa, unti-unti nang lumalapit ang mga tao sa amin. Hanggang sa inilabas ni Rico yung supot ng bawang at itinapat sa mga tao. Agad na nag-atrasan yung mga ito at sinabi ng matandang babae, Saan mo nakuha yan? Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad na akong kumuha ng isang dakot na asin sa supot at inihagis ko sa mga tao. Dahilan para magsilayo at magsitakbuhan yung iba. Nung nakita naming nahawi na sila ay mabilis kaming tumakbo palayo. Pero hinahabol pa din kami ng mga ito kaya ang naisip ng kasama ko ay mag-iwan ng mga asin sa dinadaanan namin para hindi na sila makasunod. Buti na lang at pababa na yung daan kaya mabilis na yung paglayo namin sa kanila. Hindi na kami naabutan pa, marahil na din siguro sa mga asin na iniwan namin sa mga dinaraanan at buti na lang ay hindi pa nagdidilim kaya hindi pa sila ganun kabilis humabol. Nang makita namin yung tulay na kawayan ay nandoon yung babaeng nakasalubong namin. Parang nagagalit ang mukha nito at marahil ay alam na namin kung ano yung tunay na pagkatao nila. Agad na kumuha ng asin si Ma'am Sylvia at inihagis niya ito sa babae na dahilan ng pagtakbo nito palayo. Naging mabagal ang pagtawid namin sa tulay, dahilan kaya nakita ko pang papalapit yung mga aswang sa amin. Agad na kinuha ko yung supot ng bawang at asin sa kamay ng aking kasama at bumalik ako sa dulo ng tulay. Nagsigawan yung mga kasama ko na bumalik daw ako. Pero naisip ko, kung hindi ko gagawin yun, ay maaaring sirain nila yung tulay o makasunod pa sila sa amin. Kaya ikinalat ko yung asin sa dulo ng tulay habang yung bawang ay isinabit ko rito. Sabay alis ko at sumunod na sa kanila. Nag-aalala yung mga kasamahan ko pero natuwa sila at naisip ko daw yun. Naiwan ng mga aswang sa dulo ng tulay na hindi makatawid. Bumalik kami sa punong barangay para sabihin ang nangyari sa amin doon pero kahit daw siya ay hindi makapaniwala. Sinabihan kami nito na manatili muna kami sa lugar at papupuntahin niya ang mga pulis sa lugar na yun kasama kami. Pero habang nag-aantay kami sa labas ng barangay ay may isang tanod ang lumapit sa amin at bumulong. Alam ni Kapitan ang lahat tungkol sa lugar na yon. Mga malayo niya itong kamag-anak. Mabuti pa ay umuwi na lamang kayo at baka ipabalik lamang niya kayo sa lugar ng aswang.
Kaya hindi na namin naantay pa yung mga pulis na dumating at nagpaalam na kami. Pilit niya pa kaming pinipigilan pero wala na siyang nagawa. Nagpasalamat kami doon sa isang tanod na naglakas ng loob para balaan kami. Sa ngayon po, Miss Terry, ay sumasama pa rin po ako sa pagvo-volunteer. Pero naging aral na lang sa amin na hindi na kami muli pang pupunta sa lugar na pwede naming ikapahamak. Dito ko na po puputulin ang aking storya, Miss Terry. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.